Dear Bro Jim, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Unang-una po sa lahat, nais ko pong magpasalamat sa inyo dahil nabigyan ninyo ako ng pagkakataon, oras at panahon para basahin ang aking kwento. Sa dinami-rami po ng mga sulat na natatanggap ninyo, isa po ako sa mga mapalad na nabigyan ng pagkakataon. Binabati ko rin po kayo at ang inyong mga tagapakinig ng isang magandang araw. Ako po ay sumulat sa inyo upang maibahagi ang kwento ng aking buhay at pag-ibig. Nagkaroon po ako ng lakas ng loob at inspirasyon na sumulat sa inyo dahil sa mga istoryang tinatampok ninyo sa inyong programa. Kaya naman nais ko ring ibahagi ang aking kwento. Araw-araw ko pong sinusubaybayan ng inyong programa, mapasabahay man o sa trabaho. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Hana, 35 years old at isang Japanese-Filipina na nagtatrabaho dito sa Caloocan. Bro Jim, nagsimula po ang kwento ng aking malasuperang buhay nang makilala ko si Bob, na kasalukuyan kong boyfriend. Nagkakilala po kami dahil sa tropa niya na nakipag-textmate sa pinsan kong nasa probinsya. Nakiusap sa akin ng aking pinsan na alamin ko daw kung sino ang nagte-text sa kanya dahil taga Cavite lang daw at iisang barangay lang kami. Inalam ko nga po iyon, Bro Jim. Kinuha ko ang number at tinext ko subalit walang response, kaya dead man na lamang ako. Lumipas ang ilang araw, bigla akong nakatanggap ng text mula sa unknown number. Nagtanong kung bakit daw ako nag-text sa kanya. Doon ko nalaman na si Bob pala iyon. Kasama siya sa tropa ng pinsan kong si Nin. Agad kong sinabi iyon sa pinsan ko. Pero lumipas ang ilang araw at sobrang bored ako noon, kaya tinext ko si Bob ulit. At doon na nga nagsimula ang lahat. To make the story short, niligawan ako ni Bob at naging kami noong May 10, 2008. Pero dahil nag-aaral pa ako noon, inilihim ko muna sa mga magulang ko ang aming relasyon dahil siguradong tututol sila. Ayos ka ba, babe? Tanong sa akin ni Bob habang nakasakay kami sa pampasaherong bus isang gabi. Bagaman nanhihina ako, agad akong sumagot. Oo, medyo nahihilo lang ako ng kaunti. Ganun ba? Sumandal ka dito sa balikat ko kung gusto mong umidlip ka muna. Medyo malayo pa naman tayo. Suhestyon niya. Sige, salamat babe. Sagot ko naman habang isinandal ko ang ulo ko sa kanyang balikat. Naamoy ko ang suot niyang damit at natuwa ako dahil kahit ilang oras kaming namasyal ay nananatiling mabango pa rin siya. Bakit hindi ka pa umiidlip? Tanong niya na mapansing gising pa rin ako. Hindi pa ako inaantok. Gusto ko lang sumandal sa balikat mo at mag-relax muna. Babe, sigurado ka ba na ayaw mo nang kitang ihatid sa bahay ninyo? May pag-aalala sa boses niya. Hindi naman sa ayaw ko, kaso alam mo naman ang sitwasyon natin, di ba? Kapag nakita ka ng pamilya ko, siguradong malaking gulo yun. Pero paano ka? Nahihilo ka pa naman, alangan namang hayaan kitang umuwi ng ganyan. Baka mapahama ka pa. Gabi pa naman, sabi ni Bob puno ng pag-aalala. Naintindihan ko ang nararamdaman niya pero iniinatan ko talaga na wag malaman ng pamilya ko ang tungkol sa aming relasyon. Bob, wag ka mag-alala sa akin, ayos lang ako. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Bob, alam kong nag-aalala ka pero maniwala ka. Wala na tong hilo na to, kaya ko to, paniniguro ko sa kanya. Hana, kailan mo ba ako ipapakilala sa pamilya mo? Gusto ko na kasing maging legal tayo. Aaminin ko sa'yo, medyo sawa na ako sa patago-tago nating relasyon. Napabangon ako sa pagkakasandal sa kanyang balikat at napatingin sa kanya. Teka, ibig sabihin ba niyan, Bob, na ayaw mo na akong karelasyon? Gusto mo na bang makipaghiwalay sa akin? Malungkot kong tanong sa kanya. Hindi yun ang ibig kong sabihin, pag-correct ni Bob sa akin. Sawa ka na kamo sa akin eh. Halata ang sakit sa boses ko. Talagang nasaktan ako sa sinabi niyang sawa na siya. Huminga ng malalim si Bob bago niya ipinaliwanag ang kanyang sinabi. Okay, siguro mali ako ng pagkakasabi pero hindi yon ang ibig kong sabihin. Mahal kita at hindi ako nagsasawa sa iyo. Nagsasawa lang ako sa sitwasyon natin. Hana, kailan ba tayo magiging malaya? Kailan natin magagawa ang mga gusto natin nang walang inaalalang makakakita sa atin? At saka kung tutusin, wala naman tayong dapat itago. Mahal kita at malinis ang intensyon ko sa iyo. Handa akong patunayan yan sa mga magulang mo. Kaso, Bob, sagot ko sabay buntong hinina bago nagpatuloy, hindi mo kasi naiintindihan. At alin naman ang hindi ko naiintindihan doon? Balik naman sa akin ang boyhard ko. Babe, nauunawaan ko naman kung ayaw pa ng mga magulang mo na magka-boyfriend ka. Pero isipin mo rin ha, nasa hustong gulang ka na. Alam mo na kung ano makakabuti sa'yo. Alam naman siguro ng mga magulang mo na karapatan mong magmahal at mahalin. Hindi mo pa kasi kilala ang mga magulang ko, sagot ko. Kung alam mo lang kung gaano katapobre ang pamilya ko, lalo na ang mga magulang ko.
Kaya nga ipapakilala mo ako sa kanila, Hana. Walang kaso sa akin kahit hindi ako tanggapin ng mga magulang mo. Handa akong ipaglaban ang pagmamahal ko sa'yo. Kaso sa tingin mo ba may magagawa tayo kung saaling paglayuin nila tayo? Tanong niya halatang nag-aalala. Nauunawaan ko ang kaya nilang gawin. So, ganito na lang ba tayo? Nung una hindi ako nakaimik sa sinabi ng boyfriend ko. Nungit sa totoo lang, may punto siya. Aminin kong ayoko na ring itago ang nararamdaman ko sa harap ng mga kakilala at pamilya ko. Bob, hindi naman habang buhay tayong ganito. Magiging malaya din tayo, pero hindi pa sana yon. Hanggat nasa poder pa ako ng mga magulang ko, hindi ko magagawa ang gusto ko. May katapusan din ito, Bob. Konting tiis na lang. Wika ko sa kanya. Bagamat nakita ko ang lungkot at kaunting frustration sa mga mata ni Bob, ano pa bang magagawa ko? Dahil mahal ko siya, handa akong magtiis at maghintay. Sinikap namin ni Bob na itago ang aming relasyon sa mga magulang ko hanggat kaya namin. Ngunit totoo nga ang kasabihang walang lihim na hindi nabubunyag. Ang isang araw nagulat ako nang kinungkuntahan ako ng aking matapobring ina. Hanggang kailan mo isisikreto sa akin yung pakikipagkita mo sa boyfriend mo ng palihim? Galit na tanong ng aking ina. Nagulat ako sa sinabi niya. Paano niyo po nalaman? Tanong ko, kinakabahan at curious. Yaman ako, Hana. Baka nakakalimutan mo. Kaya kong gawin ang lahat. Sagot ng aking ina. Puro ng pagmamalaki. Napabuntong hininga ako at sarkastikong nagtanong. So, what's up? Ano naman po ang nadiskubre ninyo sa akin? Mabilis naman sumagot ang aking ina. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Unahin mo muna ang pag-aaral bago yung paglalandi mo. At saka, kung magkaka-boyfriend ka lang, bakit hindi pa yung ka-level natin? Yung kasing yaman natin. Hindi yung kung sino-sinong lalaki lang ang gagawin mong boyfriend. Ma, mabait si Bob. Malinis ba ang pagkatao? Yung nanggaling sa sirang pamilya? Tanong pa niya. Ma, hindi kasalanan ni Bob kung siraman ang pamilya niya. Wika ko. Ngumit nagpatuloy ang aking ina sa pangmamaliit. High school graduate lang ang lalaking yun. Vendor lang sa kalsada ang tatay niya. Sige nga, sabihin mo sa akin kung anong klaseng buhay ang maibibigay niya sa'yo. Ikaw ba ang pipiliin niya? Siguradong maghihirap ka lang. Mag-isip-isip ka naman anak. Tandaan mo, sa buhay ngayon, utak ang pinapaandar, hindi puso. Huwag niyo po akong itulad sa inyo, ma. Sagot ko sa kanya. O nga't maaring utak ang pinapaandar ninyo pero ang tanong ay masaya ba kayo sa buhay ninyo ngayon? Balik ko sa kanya, halatang galit. Huwag mong iligaw ang usapan, Hana, sigaw niya sa akin. Ikaw ang pinag-uusapan, hindi ako. Basta't hanggat nandoon ka sa poder ko, ako ang masusunod. Yun ang huli niyang wika bago siya nagbanta na kapag hindi ko hiniwalayan si Bob, tatanggalan daw niya ako ng mana. Ayun nga, Bro Jim, ayaw ng mga magulang ko kay Bob dahil hindi siya katulad namin na mayaman. Isa kasing executive sa Dubai ang aking ama, habang ina ko naman ay Pinay at isang mayamang negosyante. Samantala, sa akin nakafocus ang kanilang atensyon dahil ako lang ang only child, kaya gwardyado talaga ako sa kanila, 24/7. Hindi naging madali ang relationship namin. Ako at siya laban sa mundo. Ngunit pinatatag namin ang aming relasyon, lalo na nang dumating ang isang mabigat na problema. Isang araw, nabalitaan kong nasa ospital si Bob dahil napagtripan daw itong bugbugin ng mga lasenggo sa lugar nila. Kaya dali-dali akong pumunta doon para dalawin at alamin ang kalagayan ng boyfriend ko. Bob, sobra ako nag-alala sa iyo nang mabalitaan kong na-ospital ka. Wika ako sa kanya. Kumusta ka na? Ano na ang lagay mo? Mabuti naman ako. Medyo masakit lang ng konti ang ulo ko. Pero wag ka na mag-alala. Kaya ko to. Malayo sa bituka itong natamo ko. Paniniguro niya para mawala ang pag-aalala ko. Sinong gumawa niyan sa'yo? Tanong to. Hindi ko alam, babe. Napagtripan lang ako ng mga lalaking tambay dun sa lugar namin. Nakainom yata sila. Basta ang alam ko, bumibili lang ako ng soft drink sa tindahan. Bigla na lamang nila akong suntukin. Nakahinga ako ng maluwag nang sabihin ka sa akin na ligtas na siya ayon sa doktor na sumuri sa kanya bago ako dumating. Salamat naman at walang nangyaring masama sa iyo, Bob. Basta promise mo sa akin magpapagaling ka agad, ha? Kasi hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa iyo. Sabi ko pa sa kanya. Promise, Hana, magpapagaling ako. Ayaw ko kasing nakikitang nag-aalala ang girlfriend ko. Sagot niya. Pagkatapos nun, iniyakap ko ang boyfriend ko at inisinasandal ko ang ulo ko sa kanyang balikat. Hana, palagi mong tatandaan, kaya ako nabubuhay ay dahil sa'yo. Kahit may mangyari sa akin, wag lang sa'yo. Basta babe, hindi ko pababayaan ang sarili ko para hindi kita makitang malungkot. Magpapalakas ako ng katawan dahil tuto pa rin ako sa pangako ko sa'yo na hindi kita iiwanan. At yun nga, Bro Jim, ako ang nag-alaga kay Bob
habang nasa ospitan siya. Nag-file ako ng 2-day vacation leave para mapagtuunan ko siya ng pansin para sa mabilis ng paggagaling. Samantala, noong mga panahon na yon, pinagkatiwalaan kong tumira sa aking tita Mary na katulad din namin ay mayaman at isa sa mga tutol kay Bob bilang magiging boyfriend ko. Bisita mo na naman yung boyfriend mo, sarkastikong wika niya sa akin. Tumawag pa nga sa akin ng mama mo mula Batangas, tinatanong ka kung nagtitino ka na ba? Dagdag niya. Sabi ko, hindi ka mapipigilan sa kakalapit mo sa boyfriend mo. Sa boyfriend mong hampas lupa. Tita, ano ba kayo? Huwag niyo po sana pagsalitaan ng ganyan ng boyfriend ko. Teka, bakit ba sobrang pagtatanggol mo diyan sa boyfriend mo, Hana? May pag-uusig na tanong siya. Kasi naman po tita, para kayong si mama masyadong mapanghusga. Big deal sa inyo kung mayaman o mahirap ang nagiging boyfriend ko. Siguro nga po hindi pinanganak si Bob na mayaman katulad natin. Pero wala ako nakikitang dahilan para hindi ko siya mahalin. Pagtatanggol ko sa desisyon ko. Marami ako narinig na balita tungkol dyan sa boyfriend mo kaya nag-aalangan ako. Napatingin ako sa kanya, nagulat ako sa sinabi ng aking tita Mary. Napatingin ako sa kanya, nagulat sa sinabi ng aking tita Mary. Ano? Teka tita, kanino niyo ba nalaman yan? Tanong ko, hindi makapaniwala sa sinabi niya. Hindi na mahalaga kung kanino ko nalaman. Ang importante, nalaman ko ang tunay na ugali ng boyfriend mo. Masyadong madumi ang pagkatao ng lalaki niyan, babala niya sa akin. Tita, sinungaling ang nagsabi niyan sa inyo. Hindi nanghihipo si Bob. Pinagtripan lang siya ng mga lalaking tambay sa lugar nila. Kung gusto nyo, may photocopy ako ng blatter ni Bob sa barangay. Basahin nyo at malalaman ninyo ang totoo. Wika ko, sabay abot sa kanya ng kopya ng blatter. Ano? Tama po ba ako? Mali kayo sa iniisip ninyo kay Bob, dagdag ko. Binilik sa akin ng tita Mary ang hawak niyang kopya ng blatter ni Bob. Hindi ako naniniwala dito. Pwede siyang magsinungaling sa blatter. Katwiran pa niya. Sa puntong yon, nainis na ako. Ay na naman, ang hirak sa inyo. Mas pinaniniwalaan ninyo ang mga chismis kaysa sa katotohanan. Kahit ano pang sabihin ninyo, kahit na ang totoo pang nakasaad sa blatter, hindi pa rin magbabago ang katotohanang hindi magiging mabuting impluensya sa iyo ang hampas lupang yan. Sabi ko, lalo pang nagpagalit sa akin. Kahit ano pang sabihin ninyo mama, hindi ko hihiwalayin si Bob. Diin ko. Ay nako, kahit kailan black sheep ka talaga. Bumalik ka na nga doon sa mama mo sa Batangas para wala na akong sakit ng ulo? Demand niya sa akin. Sige po tita, kung yan ang gusto ninyo, aalis na po ako dito. Sagot ko, naiinis, sabay walk out para mag-impake. Bro Jim, sumama ang loob ko noon sa tita Mary at sa mga kamag-anak ko dahil ayaw nilang maniwala sa mga sinabi ko. Patuloy nilang pinapahiya ang imahe ni Bob kahit hindi naman totoo. Kaya dahil doon, nagpasya na lamang ako na lumayo sa kanila at sumama na kay Bob. Naku, Hana, pagpasensyahan mo na ang bahay namin ha. Medyo maliit kumpara sa bahay ninyo. Sabi ng ama ni Bob, Mang Boy, nahihiya. Okay lang po Mang Boy, sagot ko. Nagpatuloy siya sa pag-i-inform sa akin tungkol sa kanilang bahay. Isa lang ang kwarto ng bahay namin at nandun ang mga nakababatang kapatid ni Bob. Doon ka matutulog. Pasensya na akong sa sala lang. Dagdag niya. Sa sala ka lang namin patutulugin pero kasama mo naman si Bob. Ayos lang po sa akin. Kahit saan ako matulog, madali naman ako makatulog. Bale, pinaghanda ko na rin kayo ng kulambo at katol para hindi kayo lamukin na dalawa. Basta Hana, feel at home. Sabi pa niya ng may pagmamahal. Salamat po itay sa mainit na pagtanggap ninyo sa akin dito sa bahay. Wika ko ng pagpapasalamat. Ngumiti naman siya sa akin at muli nagsalita. Itay na lang ang itawag mo sa akin. Tutal kasintahan mo ang anak ko May palagay ako na kayong dalawa ni Bob ay magkakatuluyan. Naku itay, magdilang anghel sana kayo. Wika naman ni Bob. Huwag kayong mag-alala itay. Kahit anong mangyari, si Bob lang ang mamahalin ko. Pangako ko po sa inyo. Sabi ko sa ama ni Bob. Naku napaswerte pala ng anak ko sa'yo. Naku hindi po. Ako po ang swerte sa anak ninyo. Kasi mabait, masipag at talagang mahal na mahal ang anak ninyo sa akin. Puri ko naman kay Bob. Basay karo ha, kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang sa amin. Bob, ikaw na ang bahala sa girlfriend mo. Sabi ni Mang Boy bago ito tumungo sa kwarto para matulog kasama ang iba pang miyembro ng pamilya ni Bob. Samantala, sabay kaming nahiga ni Bob, magkayakap.
Pagkatapos noon hinalikan niya ako sa noo habang iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon ng mga magulang ko sakaling malaman nila na tumuloy ako sa bahay ng boyfriend ko. Ayos ka ba, Hana? Tanong ni Bob. Iniisip ko lang si Tita Mary, sagot ko. Sa mga oras na ito, alam kong nasabi mo na kay Mama na wala ka na sa bahay nila. Hindi kaya maggalit sa tita mo ang ginawa mong paglaya sa bahay niya? Nag-aalalang tanong sa akin ni Bob. Hindi siya magagalit kasi in the first place, siya naman ang nagpalaya sa akin. Actually, blessing in disguise na rin ito kasi masyadong mabunganga si Tita Mary. Ang ingay niya. At least dito, magkakaroon ako ng peace of mind. Kwento ko sa sarili ko. Naririnig kong huminga ng malalim si Bob at pagkatapos ay muli siyang nagsalita. Hindi ka palalayasin ng tita mo kung hindi dahil sa akin. Hindi magagalit ang buong angkan mo sa'yo kung hindi ko kasalanan. Wala kang kasalanan, Bob. Tugon ko sa kanya. Ayun nila sa akin, Hana. At kahit kailan, hindi nila ako matatanggap para sa'yo. Malungkot niyang wika. Agad ko namang pinakalma ang kanyang kalooban. Huwag mong isipin yan, babe. Ano nga yung kung ayaw nila sa'yo? Tandaan mo, hindi naman sila ang girlfriend mo, kundi ako. At kahit ano pang sabihin nila, kahit may kumakalat pa na chismis laban sa'yo, ako pa rin ang maniniwala. Galit na siguro ang mama mo ngayon. Hindi na ako takot kay mama. Bahala siya kung magalit. Basta ang alam ko, wala akong ginagawa masama. Baka Hana, matagalan pa ako bago kakausapin ng mga magulang ko. Sobrang sama pa rin kasi ng loob ko sa kanila hanggang ngayon. Pag-amin ko sa kanya. Hindi kita masisisi kung magtanim ka ng sama ng loob sa mama mo. Dagdag ko, muli huminga ng malalim para mailabas ang bigat sa dibdib ko. Ever since, malayo na ang loob ko sa kanya. Sinubukan ko ng lumapit pero siya mismo ang nagbigay ng dahilan para lumayo ang loob ko sa kanya. At saka, never niya akong inalagaan. Puro yaya ko lang ang nag-aalaga sa akin. Sa totoo lang, Bob, mas matutuwa pa ako kung yung yaya ko na lang ang totoo kong nanay kesa kay mama. Wika ko. Akala ko kapag mayaman ay masaya na sa buhay pero nagkamali pala ako. Tumango si Bob bilang tugon. Oo, Hana. Kahit nasa iyo na ang lahat ng pera sa mundo, kung wala namang taong nagmamahal sa iyo, hindi ka rin magiging masaya. Sabi ko pa sa kanya habang inaalala ang mga masasalimuot kong experiences bilang isang anak mayaman, Bro Jim, tumira ako pansamantala kay Bob habang nagpapalamig ng ulo at para makalayo rin sa intriga at pandidikta. Noong mga panahong iyon, nawalan ulit ako ng trabaho pero hindi nagsawa ang pamilya ni Bob. Natulungan nila ako at tinuring na parang tunay na kapamilya. Labis ang pasasalamat ko doon. Sa ilang araw na pamamalagi ko roon, hindi ko maitatanggi na nakaramdam ako ng konting inggit kay Bob. Masaya sila sa pakiramdam ng pamilya nila at kahit mahirap sila, nakukuha pa rin nilang maging masaya kahit sa maliit na bagay. Minsan naiisip ko tuloy na mukhang ako pa ang dapat kawaan. Kahit na lumaki ako sa isang mayamang pamilya at marangyang pamumuhay, hindi ako naging masaya sa buhay ko. Tama nga ang kasabihang, hindi mabibili ng pera ang lahat ng kalayaan sa mundo. Bro Jim, tumira ako kay Bob para maranasan ko naman ang buong buhay at ang maging malaya. At hindi ako nagkamali sa pagpili ng desisyon kasi naging masaya ako kasama ang boyfriend ko. Pero alam ko, matatapos ang kasiyahang ito kapag pumasok na sa eksena ang mga magulang ko, lalo na ang nanay ko. Isang araw, ginising ako ni Bob para mag-almusal. Sa hapag, nakita ko ang mga kapatid niya, tatay at lola, kasama ang boyfriend ko na masayang inalokahan at sinaluhan ako sa pagkain. Tinapa, kamatis at sinangag na kanin lamang ang ulam nila. Ibang-iba naman sa nakasanayan kong almusal sa bahay tulad ng pancakes, bacon, hotdog, fish and chips. At kapag nasa Pilipinas si Papa, hinahainan niya ako ng masasarap na Japanese at English breakfast. Pero okay lang sa akin yun. Kahit konti lang ang nasa ibabaw ng mesa, masaya naman ang lahat na kumakain. Narealize ko tuloy,
Sana pinanganak na lamang ako sa isang pamilyang simple lang ang pamumuhay. Nang sa ganun mararamdaman ko ang kasiyahang hindi ko naranasan sa pamilya ko noon. Sa kabilang banda, habang nag-aalmusal, biglang nagring ang cellphone ko at magalang akong nagpaalam muna sa pamilya ni Bob para kausapin ang caller. Nang makita ko ang screen ng phone ko, napansin kong si Mama pala ang tumatawag. Nagdesisyon na kong sagutin para malaman kung ano naman ang reklamo o panlalait na maririnig ko mula sa kanila. Teka, bakit po ba kayo tumawag, ha? Tanong ko nang binunggalan niya sa akin ng malulutong niyang mura. Talaga bang sinusubukan mo akong galitin, Hana? Gagawin mo talaga ang lahat kahit na lapastanganin mo ang sarili mong ina para makasama mo lang ang hampaslupang mong nobyo. Galit na sabi ng Mama sa kabilang linya. Ma, pwede ba? Huwag niyo na pong pagsalitaan ng hampaslupa si Bob. Kung tutuusin, mas maayos pa siyang kumilos kaysa sa inyo. At saka, hindi porket mayaman kayo, may karapatan na kayong manlait ng kapwa. Sumabog na ako sa mga sandaling iyon. Sinabi sa akin ng Tita Mary na dinala mo daw lahat ng gamit mo. Dagdag ng Mama. Hindi pa siya natatapos nang sumingit ako. Aba natural, Ma. Dadalhin ko po talaga yan kasi mga gamit ko yan. Hindi nagpatalo ang Mama sa pagdadabog sa kabilang linya. Ibalik mo ang lahat niyang gamit na dinala mo diyan sa bahay ng hampaslupa na yan. Kasi kung hindi mo ibabalik yan, palalabasin ko sa barangay na ninakaw mo lahat yon. Pwede kong bawiin yan lalo na't ang boyfriend mo lang ang siguradong makikinabang dyan. Sumbong niya. Ma, ngayon ko lang na-realize na napakaganid ninyo. Sagot ko, nanginginig na sa galit. Sige, ibabalik ko po sa inyo ang lahat ng gamit na ibinigay ninyo. Sa wakas, iyon ang sinabi ko para tigilan niya na ang panggugulo sa buhay ko. Huwag mo akong kalabanin, Hana. Hindi mo kilala kung sino ang kinakalaban mo. Alalahanin mong marami akong pera. Kayang-kaya kong sirain ang buhay ng nobyo mo. Banta niya. Para ba akong hindi anak niya kung pagdabantaan niya ako? Bulong ko sa sarili. Sige ma, gawin niyo. Gamitin niyo ang pera ninyo para siraan kami ni Bob. Hindi ako natatakot sa inyo pero tatandaan ninyo ito. Kasuklam-suklam ko kayo habang buhay. Tugon ko, galit at matapang. Hindi ko na malayan na lumapit na sa akin si Bob. Siguro dahil narinig niya ang boses ko. Bago pa man ako makababa ng tawag, may pahabol pang pagbabanta ang Mama. Sisiguraduhin kong babagsak kayong dalawa, ikaw at ang boyfriend mo. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Naging tahimik na ang buhay ko. Hindi na ako binubulabog ng Mama at payapa akong naninirahan sa bahay ni Bob. Aminin ko, doon ako nakaramdam ng kalayaan hinahanap ko. Hindi tulad nung nasa poder pa ako ng Mama na hindi man lang ako makalabas ng bahay nang hindi kasama siya. At kahit mag-apply ako ng trabaho, kailangan niyang sumama. Nung una, kaya ko pang tiisin yun. Pero dumating ang panahon na sumabog na rin ako. Sumpa ko sa sarili ko na hindi na ako babalik pa sa bahay namin para magpakulong lang. Akala ko titigil na ang Mama sa panggugulo, pero nagkamali ako. Nanahimik lang siya para mag-recharge. Nang makapag-recharge, muli siyang nanggulo sa buhay ko. Hana, alam mo na ba? Tanong sa akin ng katrabaho at kaibigang si Emma. Kaninon? Tanong ko, nagtataka. Yung tungkol sa Mama mo. Tumawag kasi siya kanina dito. Kinausap niya si Ma'am Joy. Sabi ni Emma. Lalo akong nagulat sa ginawa ng Mama. Bakit kakausapin ni Mama ang supervisor natin? Tanong ko. Ayon sa balita, tumawag raw ang Mama mo sa management at sa HR para pasibakin ka sa trabaho. Nanginig ako niyang galit nang marinig iyon. Oo, kay Ma'am Joy na rin mismo nang galing pero nahihiya siyang sabihin sa'yo kasi baka mag-away kayo ng Mama mo. Dagdag ni Emma. Tapos ang narinig ko pa, handang magbayad ang Mama mo kahit magkano, basta matanggal ka lang daw sa trabaho. Kaso hindi ka naman matanggal dahil maganda naman ang performance mo. Ay, grabe naman ang Mama mo, no? Nakakagulat siya, imbis na suportahan ka niya. Kwento pa sa akin ng kaibigan ko, Emma, nakita mo si Ma'am Joy. Nasaan siya? Tanong ko. Hindi ko alam eh, sagot ni Emma sa akin. Kapag hinanap ako ni Ma'am Joy, sabihin mo na nagbabanyo lang ako. Ha, tatawagan ko lang ang Mama ko.
pakiusap ko. Pagkatapos noon ay dumiretso ako sa banyo para dun kausapin ang aking ina. Ma, kailan po ba kayo titigil sa panggugulo sa buhay ko? Ang lakas naman ng loob ninyong tumawag pa sa supervisor ko at sa management ng pharmacy para ipasibak lang ako. Galit na galit kong sabi sa aking ina. Ginagawa ko yun kasi gusto kong maging dapang-dapa ka na at hirap na hirap sa buhay mo. Gusto kong ma-realize mo na nagkamali ka ng desisyong piliin ang hampas lupang boyfriend mo kesa sa amin ng ama mo. Sagot ng aking ina. Lalo akong nagalit sa aking narinit. Ma, sa totoo lang, mas magkamali pa ako ng desisyong kung pipiliin ko kayong dalawa ni Papa. Bakit? Ginawa niyo lang miserable ang buhay ko. Ang malas ko at kayo pa naging mga magulang ko. Ang kapal din naman ng mukha mo, Hana. Nasasabi mo yan sa amin. Samantalang nakinabang ka sa amin ng papa mo sa mahabang panahon. Pinalamon ka namin. Sinunod namin ang mga luho mo. Ginawa namin ang lahat para magmukha kang tao. Panunumbat pa niya. Pero kahit minsan, hindi ko naramdaman sa inyo na minahal niyo ako. Ang lakas ninyong manumbat samantalang ako ang dapat manumbat sa inyo. Wala kang utang na loob, sigaw niya sa akin. Hindi niyo ako minahal, ma. Pinaikot niyo lang ako sa mga palad ninyo. Ginawa niyo lang akong parang tao-tauhan. Anong utang na loob ko ron? Naging mahigpit ako sa iyo kasi ayaw lang naming mapariwara ka. Katwiran niya. Ha? Talaga, ma? Ayaw niyo ako mapariwara. Sa ginagawa ninyo, lalo akong napapariwara. Ma, kung talagang mahal niyo ako, irerespeto niyo ang desisyon ko. Kung talagang mahal niyo ako, tatanggapin niyo si Bob para sa akin. Hindi si Bob ang nararapat na lalaki para sa iyo, anak. Tingnan mo nga. Anong klaseng buhay ang ibibigay niya sa iyo? Wala. Napipilitan ka tuloy magtrabaho dahil hindi kanya kayang buhayin. Diin pa niya. Kagustuhan ko pong magtrabaho. At pwede po ba, hayaan niyo naman akong tumayo sa sarili kong mga paa. Hindi yung palagi na lang kayo nakabuntot sa akin. Ma, matanda na ako. May sarili na akong pag-iisip. Hayaan niyo naman po sana akong magdesisyon para sa sarili ko. Pagkatapos noon ay hindi ko na napigilang mapaiyak sa sobrang galit at panlulumo. All these years, nabuhay ako sa anino ninyo. Wala akong kalayaan. Ilang taon akong naging sunod-sunuran sa inyo. Nasasakal na ako, ma. Maawa naman kayo sa akin. Oo, maaaring binigay niyo sa akin ng lahat. Pera, karangyaan, pag-aaral, pero hindi sapat yun, ma. Kailangan ko ng kalayaan. So ako pa ngayon ang pinalalabas mong masama. Ganun ba? Oo, tahiran kong sinabi sa kanya. Hana, bilang nanay mo, wala akong ibang hinangad kundi ang kabutihan mo. Ginawa ko yun kasi mahal kita. Gusto kong makita na maging maayos ang buhay mo. Paliwanag niya. Ma, wag niyo naman pong guluhin pa ang buhay ko. Nakikiusap na po ako sa inyo. Sabi ko sa kanya nang may paggalang kahit umiiyak na ako sa sobrang sama ng loob. Sige, madali akong kausap. Hindi na kita guguluhin pa. Pero kalimutan mong may mga magulang ka pa. Simula sa araw na ito, tinatakwil kita bilang anak ko. Sigaw niya sa akin at sa tono pa lang ng kanyang boses, alam kong totoo ang mga salita niya. Sige ma, gawin niyo po kung ano man ang magpapasaya sa inyo. Basta huwag niyo na lang po kaming guluhin ni Bob tapos ang usapan. Buong tapang kong sinabi sa kanya. Brother Jim, binubuhay ko po yung sarili ko hanggang ngayon dahil hindi ako makakahingi lang tulong sa mga kakilala ko. Pinagbantayan sila ng mama ko. Puwera pa nun, madalas niya akong sirahan sa mga trabahong pinapasukan ko. Kaya tuloy minsan napapaisip ako kung bakit may ganitong klasing magulang. Minsan naniisip ko, iiyak ba ako o magagalit na lang sa buhay ko dahil sa mama ko? Brother Jim, sa ngayon po ay masaya ako sa kung ano man ang meron ako. Matagal na ang panahong lumipas pero hindi ko rin alam hanggang ngayon kung magkakaayos kaming mag-ina. Sumubok akong mag-reach out at nagpapakumbaba pero sila mismo ang lumalayo sa akin. Kaya nga sumuko na rin ako at hinayaan ko na lamang ang tadhana kung pagbabatiin pa kami ng mga magulang ko. Ang sasabihin ko lang sa mga taong nakakaranas ng ganito tulad ko, huwag kayong matakot na sundin ang sarili ninyo. Dahil kung alam mo na doon ka sasaya, hindi ka magsisisi. Sa ngayon kasi,
Hindi ako nagsisisi sa desisyon na ginawa ko. Alam ko ang tama at mali at alam ko na dito ako liligaya sa piling ni Bob. Baka dumating ang panahon na pagsisihan mo kung bakit hindi mo sinunod ang puso mo at hindi mo na maaaring balikan ang nakaraan. Besides, there is no harm in trying. Sometimes, you should take a risk. Maraming salamat Brother Jim sa pagbibigay ng oras at panahon sa pagbabasa ng aking liham. Kung sakali man po na mapili ninyo na ma-upload ang kwento ko, ipaalam nyo naman po sa akin para mapakinggan ko at balang araw ay paparinig ko ito sa aking susunod na henerasyon. Hanggang sa pumuti ang buhok ko, kumulubot ang balat at matandang-matanda na. Yung mga alaala na ito ay hindi na maalala ng iba, pero at least may isang bagay na magpapaalala sa akin. Aalalahanin ko ito bilang naging parte ng aking buhay. Lubos akong nagpapasalamat. Hana, nakakatuwa naman na despite sa mga pagtutulong ng ilan sa inyong relasyon, nanatili pa ring matatag ang pagmamahalan niyo ni Bob. Bagamat nakalungkot na itinakwil ka pa ng iyong mga magulang dahil sa iyong desisyon sa buhay, oo, naintindihan naman natin ang mga concerns ni Ana at gusto lamang niyang masigurado ang kinabukasan ng kanyang anak. Pero mali na ipilit sa kanya ang desisyong gusto ninyo. Nasa legal age na si Hana, may sariling pag-iisip at nasa kapasidad na gumawa ng desisyon para sa kanyang sariling buhay. Huwag nating diktahan ang mga anak, hayaan natin silang mamili ng landas na kanilang tatahakin. Tandaan natin na kapag tumuntong na sa hustong gulang ang mga anak, ang mga magulang magsisilbing gabay na lamang sa kanila. Kung mali ang desisyon nila sa buhay, hayaan natin silang matuto sa kanilang pagkakamali. After all, experience is still the best teacher. Muli, maraming salamat Hana sa pagbabahagi ng iyong kwento.